Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sira, tiyatalakay pa rin natin yung mga panahon na dumadaan sa pagsubok ang mga Muslim sa unang bahagi ng Be'thah, pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ano-ano yung mga aya na bumaba doon sa panahon nila. So kabilang doon sa mga nangyari, wahina ma kanatil harb mushtaila bainal furs war Ruman. So nangyari daw minsan na nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Persian Empire at ng Roman Empire. Wa kanal kuffaru yuhibbuna galbatal furs likawnihim musyrikin. Sa mga kuffar daw ng Quraysh, gusto nila na manalo yung Persian Empire kasi pareho nila na kumbaga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, rebulto, ganun. Wal muslimon yuhibbuna galbatar Ruman likawnihim mu'minina billahi war rusul wal wahi wal kutub wal yawmil akhir. Pero yung mga Muslim, gusto sana nila na manalo yung mga Romano kasi kahit papaano yung mga Romano, naniniwala sila kay Allah. Kinikilala nila si Allah. Yung Persian Empire, ay hindi sila naniniwala talaga. Pero syempre, sinasabi dito na naniniwala sila kay Allah, hindi naman ibig sabihin na Muslim sila. Kumbaga, may pagkakatulad lang, kumbaga. So, kinikilala ng mga kuffar o ng mga Romano, si Allah, yung mga sugo, di ba? Naniniwala sila na si Allah nagpadala ng wahi sa mga sugo at mga kasulatan. At naniniwala sila sa kabilang buhay. Hanggang ngayon naman 'di ba? Malapit na malapit kumbaga. Kung ano yung pinaniniwalaan natin sa Arkanul Iman, meron din sila nun Meron din sila nun. Kaya magandang magdakwa sa kuffar, sa mga Kristiyano lalo na. Yun doon tayo mag-focus na kumbaga ipapakilala natin sa kanila kung paano natin tamang mauunawaan yung Arkanul Iman. Kung paano natin kikilalanin si Allah, yung mga anghel, mga sugo, mga kasulatan, yung qadar, at yung kabilang buhay. Kasi lahat yung pinaniniwalaan nila. Mas magandang da'wa yun kaysa yung Bible. May inis lang sila lalo nun Dadawa, sasabihin mo, Bible, ganito, ganyan. So parang iniinsulto mo sila. Samantalang kung ganun yung da'wa mo, pinapakita mo yung pagkakatulad, mas madali nilang maintindihan. Ganun pala, hindi pala naiiba. Kunti na lang yung aayusin nila sa sarili nila, sa totoo lang Tanggalin lang nila yung shirk Bandang huli, Muslim na sila. Kung puro Bible yung laman ng pinagsasabi mo, ang magiging pakiramdam nila doon, sinasalakay sila naatake sila, sinisiraan. Pero kung ganito yung da'wa, mas mainam, inshallah. Naging ganun nga. Yung da'wa talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang yung nangyari doon kay di ba, kay Addas doon sa Taif. Di ba dinakwahan niya yung sandali lang. Paano sinimulan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung da'wa? Tinanong niya si Addas kung taga saan ka? Taga Nineveh daw, sa Iraq. Tapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taga doon yung kapatid ko. Kapatid niyang propeta din. Si Yunus. Tapos sabi nga ni Addas, totoo propeta ka? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo. Tapos nag-Muslim na si Addas. So ganun magdawa. Hindi bubisitin mo yung mga tao. Hindi yung bubisitin mo yung mga tao. So dahil dito, kumbaga, gusto ng mga Muslim na manalo sana yung Roman Empire, yung Byzantine. Wakanatil furs yaglibuna wa yatakaddamun. Pero sa unang bahagi ng mga labanan, nananalo yung Persian Empire. Anzalallahu bisyaratan bigalbatir Rum fi bid'i sinin. At dahil dito, kumbaga, ipinadala ni Allah yung magandang balita ng pagkapanalo ng Byzantine Empire sa bid'i sinin. Yung bid'i sinin na tinutukoy dito, mas mababa sa 10 taon. So less than 10 years, mananalo yung mga Romano sa mga Persiano. Actually, kung naalala nyo yung
nakipagpustahan pa si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kuffar ng Quraysh. Hindi pa pinagbabawal nun yung pustahan eh. Na ano yung may pera talaga, may pera. Pero kung ano naman, yung mag-uusap lang kayo, sasabihin mo, inaasahan ko yun ang mananalo. Na wala namang pera, hindi may tuturing ng pustahan. Pwede yun. Pwede yun. Minsan nga nagagamit pa rin natin yung salitang pusta eh. Kahit wala namang pusta. Sabihin natin, di ba? Na, pupusta ako, bading yan. Sigurado, bading yan. So, pero wala naman tayo pinag-uusapan na ano na pera. Naging ano na lang, naging kumbaga katawagan natin. Pero nung panahon na ito, pinahintulutan pa yung pustahan eh. Nakipagpustahan pa si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kapag pustahan siya. Na mananalo yung mga Romano. Kapag pustahan siya. Eh dumating yung wahi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar, doblehin mo yung pusta. Doblehin mo yung pusta. Pero yun nga, yung ano, kumbaga nagkaroon din naman ng pagbabago din sa pustahan nila. Doble mo yung pusta, pero yung pusta mo, dagdagan mo pa ng ilang taon. Kasi yung mga, Persyano, halos mananalo na sila kasi sa umpisa, lagi silang nananalo. Eh, pinadala na nga ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Suratul Rum. So, nalaman na niya mananalo yung mga Romano. Sa loob ng ilang taon, wala pang 10 years mananalo sila. At yun nga nanalo yung mga Romano. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. So, isa to doon sa mga sura na nagsisimula sa Alif Lam Mim. Gulibatir Rum. So, yung umpisa nung sura, Gulibatir Rum. Natalo ang mga Romano. Natalo ang mga Romano. Fi adnal ardi wa hum min ba'di galbihim sayaglibun. Sila daw ay natalo sa pinakamababang lupa. Tinutukoy dito na pinakamababang lupa. Yung lugar na ng Sham, yung Palestine. At actually malapit na doon sa sa may Dead Sea. Kasi kung sa geography, mababa talaga yung lugar doon na yun eh, mababa. Mababa siya talaga. Yung Dead Sea, yung lawa na lawa siya na maasin. Maasin yun masyado, maalat masyado. Kapag lumangoy ka doon, lulutang ka eh. Hindi ka lulubog. Hindi ka lulubog. Wahum min ba'di galbihim sayaglibun. Natalo raw yung mga Romano doon sa Sham, pero matapos ang kanilang pagkatalo ay mananalo sila. Fi bid'i isinin, sa loob ng ilang taon. Ibig sabihin mga 9 years pababa. At nanalo nga yung mga Romano. Pero hindi na tinukoy ni Allah eksakto kung kailan mananalo yung mga Romano. Sinabi niya lang bid'i isinin. Kasi nga kung gagawin nga naman yun ni Allah, sasabihin niya dito eksakto kung anong taon. Diba? Wala na yung misteryo, wala na yung hiwaga. Tsaka baka gagawin na ng mga tao na kumbaga libro ng panghuhula, yung Quran. Gagawin na nilang libro ng panghuhula ang Quran. Pero hindi libro ng panghuhula ang Quran. So yan, bid'i isinin, mananalo mga Romano nang hindi lalampas pa sa 9 na taon. Al-amru min qablu wa min ba'd. So si Allah na itakda na niya yung mga bagay-bagay na mangyayari bago ito, pagkatapos nito, at sa lahat ng mga bagay. Wa yawma idin yafrahul mu'minun. At sa araw na yon ng pagtatagumpay ng mga Romano, matutuwa ang mga mananampalataya. Kasi gusto nga nila manalo talaga yung mga Romano. Manalo ang mga Romano. Lalo na si Abu Bakar, dinoble niya yung presyo niya, yung pusta niya. So gusto niya talaga na manalo. So matutuwa daw mga mananampalataya, binasrillah sa tulong ni Allah, sa pagpapatagumpay ni Allah. Yansuru may yasha'u wa huwa lazizur rahim. Pinagtatagumpay ni Allah ang sinumang naisin niya at siya ang makapangyarihan at ang maawain. Wa'dallah, pangako ni Allah, la yukhlifullahu wa'dahu, hindi tumatalikod si Allah sa kanyang ipinangako, walakin na aktharan nasi la ya'lamun. Subalit ang karamihan sa mga tao hindi nila nalalaman. Ya'lamuna dahiran minal hayatid dunya. Ang nalalaman lang ng tao ay kung ano ang nahahayag sa buhay dito sa mundo. Yung magpapayaman sila, kakain, matutulog, magsasaya.
pangibabawan yung mga tao, pagharian. Wahum anil akhirati hum gafilun. Wahum anil akhirati hum gafilun. Pero sila sa kabilang buhay ay nalilingat. So itong ano na ito, yung pangyayari na ito, kumbaga parang naging ano din ito eh. Nagbigay ng pag-asa sa mga mananampalataya. Kasi tinan mo, pinangako ni Allah na magtatagumpay yung mga Romano, nangyari nga. Paano pa kaya yung pinangako sa kanila ni Allah? Diba? Kung yung kuffar na mga Kristiyano, tinupad ni Allah yung pangako niya na mananalo sila, paano pa kaya yung pangako niya sa kanila na mga mananampalataya? Paano pa kaya yung pangako niya? Siyempre, maraming pang karugtong ito na mga pangaral ni Allah na lalo pang nagpatatag sa mga mananampalataya. Basahin na rin natin yung mga iba pang aya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Hindi ba iniisip ng mga tao ang tungkol sa kanilang mga sarili? Yung kanilang sariling katawan, kumbaga. Di ba napaka-komplikado ng katawan ng tao? Napaka-komplikado. Yung daw natin yung ugat, yung diadaanan ng dugo. Kapag ilalatag daw yan, pag dugtong-dugtongin nilalatag, makakailang ikot yan sa mundo Sa sobrang haba. Sa sobrang haba ng ugat natin. Kasi ugat natin komplikado Diba? Bawat daliri natin may ugat. Malaking ugat. Tapos meron pa yung maliliit. Meron pa yung maliliit. Kaya maselan yung tao Kaya konting masira lang sa katawan ng tao, sumasakit Diba? Maselan yung tao kasi komplikado talaga yung pagkakalikha sa tao. Ma khalakallahu samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Hindi nilikha ni Allah ang kalangitan at lupa liban na lamang sa katotohanan at takdang panahon. Kumbaga, kung kailan ito iiral. At sa iba pang mga bagay na itinakdahan ni Allah. Wa inna kathira minan nasi bilika'i rabbihim lakafirun. Pero ang karamihan sa mga tao sa pakikipagharap sa kanilang Panginoon ay hindi nananampalataya. Sila ay tumatanggi. Awalam yasiruna fil ardi fayanduru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim. So ito, bahagi na naman ito ng pangako ni Allah. Hindi ba sila naglakbay sa lupa at makita? Hindi ba sila naglakbay sa lupa at hindi ba nila nakita kung paano ang wakas ng mga nauna sa kanila? So alam ng Quraysh, kahit ng Quraysh, yung mga Arabo, di ba kilala nila yung mga propeta ng mga Arabo? Sina Hud, sina Shu'aib, sina Saleh, kilala nila At alam nila yung mga nangyari sa kanila. Si Ibrahim alayhis salam, lalo na, kilala nila sila. Kanu asyadda minhum quwwa. Ang mga ito, yung mga naunang mga nasyon sa kanila ng mga kuffar, lalo na yung mga winasak ni Allah, mas matindi kaysa sa kanila sa lakas at kapangyarihan. Totoo nga. Yung mga naunang mga nasyon, kahit yung mga nasyon ng Arabo lang yung titingnan natin Di ba yung Ad, yung Thamud, yung mga bahay nila nasa bato, nakaukit sa bato. Sino sa Quraysh ang nakagawa ng ganun? Wala. Ibig sabihin, mas matindi yung mga tao na yun. Mas matitindi yung mga tao na yun. Yun nga lang sisinsilin mo yung bato Kailangan malakas ka dun. Gaano kalalakas pala yung kung sa physical lang nalakas, physical na katawan, kumbaga. Isipin natin gaano kalalakas yung Ad at yung Thamud para mabasag nila yung bato. Di ba? Tapos ang galing pa matataas. Tapos sisinsilin nila yon pantay na pantay. Wala namang grinder nun. Baka nga pa yun Kumbaga para kuminis ng ganun, niliha pa nila. Paano nila lilihain yun? Ibig sabihin, yung pinanliliha nila, bato din. Nabuhat-buhat nila, gikis-kis nila dun sa poste na yun para, gaano kalakas yung matatangkad malalaki. Posible. Pero bubuhatin yung bato. Paano sila gagawa ng mga hagdan, di ba? Puro bato talaga. Bato-bato din. Gaano kalalaking tao yun. Di ba yung tao ngayon? Si Khalid laki. Si Khalid laki? 6'2" yung height niya. Baka yung mga 10 feet yung taas nun para mabuhat nila yung mga ganong kalalaking bato. So mas malakas kaysa sa Quraysh yung mga nauna sa kanila.
Wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha. Yung mga tao na nauna sa kanila na mas malakas sa kanila, ang mga tao na ito, kumbaga, sinaka nila ang lupa. At nagkaroon sila ng napakaraming bilang na mas marami pa kaysa sa Quraysh at sa iba pa mga kuffar na lumalaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, bukod sa magandang balita ito sa mga Muslim, babala na rin ito laban sa kuffar. Yung mga nauna nga sa inyo, mas malakas pa sa inyo, winasak ni Allah, di ba? Tapos sabi rin ni Allah sa mga Muslim, yung mga nauna pa sa mga kalaban nyo, mas malakas pa sa kanila pero natalo. Ibig sabihin, manalig lang kayo, darating sa inyo ang tagumpay, inshallah. Kaya maganda itong chapter na ito sa Ar-Rahiqul Maktum, kasi nakikita natin yung mga pinagdaanan talaga ng mga sahaba. Tapos kung ano yung mga pinahayag ni Allah sa bawat panahon, iba't ibang mga panahon na nando sila sa Makkah na pinahihirapan. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat. At sa kalagitnaan ng kanilang kapangyarihan, dumating sa kanilang mga sugo, dala ang malilinaw na mga tanda. So hindi lang isa, maraming mga pinadala sa kanila ng mga sugo. Fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Hindi sila inapi ni Allah, bagkus sila ang nang-api sa kanilang mga sarili. Kasi hindi sila nanampalataya Hindi sila nanampalataya, silang nang-api sa kanilang mga sarili. Thumma kana aqibatal ladina asa'u as-su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Napakasama ng wakas ng mga gumawa ng masama dahil pinasinungalingan nila ang mga tanda ni Allah at sila ay kumbaga natatawa, kumbaga nangahamak sa mga tanda ni Allah waliyadu billah. So napakaganda itong Suratul Rum na ipinahayag doon din sa Makkah. So pinadala ni Allah itong Suratul Rum na magandang balita ng pagtatagumpay ng mga Romano. Walakinnahu lam yaktasir ala hadihil bisyarati al-wahida. Pero hindi lang ito yung magandang balita na ipinahayag ni Allah. Hindi lang ito. Bal saraha bisyaratan ukhra. Pero bagkus nagpahayag pa si Allah ng iba pang mga magagandang balita. Wahiya nasrullahi lil mu'minina yawma idin. Ang ibinigay ni Allah na magandang balita ay ang pagpapatagumpay niya doon nga sa mga Romano. At syempre, pagpapatagumpay din ni Allah sa mga mananampalataya. Wa yawma idin yafrahul mu'minuna binasrillah. Doon din sa Suratul Rum, nabasa natin kanina. So, kumbaga ito kumbaga pahiwatig na magtatagumpay din ang mga mananampalataya. Yung nga katulad binanggit ko. Kung yung mga Romano, tutuparin ni Allah yung pangako niya sa kanila na tagumpay. Mas tutuparin ito ni Allah para sa mga mananampalataya, alhamdulillah. Sa magandang pahiwatig ito para sa kanila. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu yaqumu bimithli hadhihi albisharat baina una wa ukhra. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ay nagbibigay o nangangaral sa mga tao tungkol sa magandang balita. Kumbaga, habang nangangaral siya tungkol sa magandang balita. Fakana idha wafal mausim wa kama bainan nasi fi uqad wa majanna wa dil majaz litabligir risala. So kapag dumarating daw yung mga panahon ng pagtitipon ng mga tao, lalong-lalo na sa panahon ng Hajj, pumupunta daw siya sa Uqad, sa Majanna, at doon sa Dumajaz upang mangaral sa mga tao. Pero yung ginagawa niyang pangangaral dito, kumbaga, paisa-isa. Paisa-isa. Hindi na siya katulad nung ginawa niya doon sa Makkah na nandun siya sa ibabaw ng bundok tapos kinausap niya yung Quraysh. Dito pa isa-isa na lang. So pwede rin naman yung mangaral sa palengke, pero kumbaga hindi ako sang-ayon dun sa yung may dala-dala kang sound system tapos magsasalita ka sa palengke.
Kasi hindi rin naman matututukan ng mga tao yung ano eh. Yung sinasabi mo, si abala sila. Mabuti pa, isa-isa mo na lang kausapin yung mga tao. Kumbaga. So nagpupunta daw siya sa Ukad. Yung Ukad, ano ito eh, malapit na ito sa Makkah. Tapos yung Majanna, malapit na ito sa Taif naman, yung Majanna. O baligtad. Yung Ukad pala, yung Ukad nasa may Taif, yung Majanna malapit sa Makkah, at yung Dumajaz, malapit na ito sa ano eh, sa Arafah. Sa iba-ibang lugar ito pinupuntahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mangaral. Kasi nagpupunta na yung mga tao doon eh, lalo na bago mag-Hajj, nandun sila natitipon. At yun nga, nung nag-Muslim na yung mga tao, nagpatuloy pa rin sila sa mga lugar na ito. Ginawa pa rin nila itong palengke. Yung Majanna, kung naalala niyo yung ano, yung may nakinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga jinn, ito yun. Yung sa Majanna. Ay, di baliktad. Yung Majanna pala yung malapit sa Makkah. Yung Majanna yung malapit sa Makkah. Yung sa Taif yung Ukad. Yung Majanna malapit sa Makkah. Tapos yung Dumajaz sa may Arafah. So pupunta siya doon nangangaral. At pinangangaral niya, yun nga, sinasabi niya mga tao, sabihin ninyo la ilaha illallah at kayo'y magtatagumpay. Kumbaga, maring sinisigaw niya ito, naririnig ibang tao, pero hindi na yung maramihan talaga na katulad dun sa Makkah. So sinasabi niya sa mga tao, tapos may lalapitan niya na siya na grupo ng mga tao, tapos kakausapin niya. So sa sinabi niya, tinan nyo sabi niya, ya ayuhan nas, sa mga tao, sabihin ninyong la ilaha illallah at magtatagumpay kayo. Watamliku bihal Arab, at paghaharian ninyo ang mga Arabo. Ibig sabihin, magiging pinuno kayo ng mga Arabo. Eh di nagkatotoo nga, di ba? Kasi nung lumaganap na yung Islam, yung mga naging mga pinuno, yung mga naunang mga nagmuslim. Watadino lakum bihal ajam. At sa pamagitan ng la ilaha illallah na ito, ay kumbaga pamumunuan din ninyo yung mga hindi Arabo. Paida muttum kuntum mulukan fil jannah. At kapag kayo naman ay mamamatay, kayo ay magiging hari ng inyong mga kaharian syempre doon sa paraiso. So ito yung magbuting balita na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, doon sa Quraysh. So hindi lang si Allah sa mga ayah ang nagbibigay ng magandang balita. So kahit sa mga hadith na iulat, ang pagbibigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng magandang balita para sa mga mananampalataya. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.